lang po ng reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. Tatanungin niyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. O, ikaw nagsabi. Wala talagang pinapahamak ang media ng bonggang-bongga. Yan naman. To that effect, oo, siguro. But do you think it will succeed? Yung mga grounds na given dun sa... Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Bakit na? Nakakatawa. Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Bumenta na yun sa takilya. Hindi ko po alam. Hindi ko nabasang maigi. Tapos may impeachment complaint din kay VP ulit, ano? February 6 ang due date. Nakakapagtrabaho pa po ba kayo ng dalawang impeachment po yung aakyat dito sa Senado? Ali lang naman, ma'am, sa kanila. Kung lulusot yan, Senator Judge kami pareho ni Senator Marcoleta. Pero hindi na ako magkokomento tungkol sa ikalawang impeachment complaint na inaasahan tutol kay VP Sara. Pero sa palagay ko, alam na ng Kongreso ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Inyong napanood ang reaksyon ni Amy Marcos sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control nitong nakaraang araw. Pero, katulad ni Amy Marcos, marami ang mga nadismaya, at bakit hindi natumbok ang tunay na salarin sa flood control scandal matapos ang ilang buwan na pa iimbestiga. Bakit si Bong Revilla, na dating senador lang, ang napakulong, at wala pa rin yung mga itinuturing na mga big fish sa corruption, katulad ng mga kongresista, at lalong-lalo na si Martin Romualdez, na siyang kasama ni Marcos, sa pagpirma ng maanumalyang budget ng 2025. Marami ang nadismaya, dahil hindi naman nadiin, ng mga sinasabing witness ni Lacson, ang involvement ni Romualdez sa flood control. Mabuti pa ang naging testimony ni Goteza, dahil sobrang detalyado pa ang paglalahad ng mga ebidensya, laban kay Romualdez sa pag-deliver nito, ng mga maliitang pera malapit sa Malacanang. Samantala, may babala naman si Amy Marcos, sa mga kongresista na posibleng gagantihan sila ni Sara Duterte, sa 2028 kung sila ay pipirma sa impeachment, at possibly pa silang matalo. Ang sabi ng ating mga netizen, wala na di umano silang pag-asa, na malutas pa ang anomalya sa flood control projects. Ikaw ano ang iyong opinion? Satisfied ka ba sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control?